Nakaranas ng panghaharas mula sa China ang ilang mangingisdang nasa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ng ating Philippine Coast Guard na poprotektahan ang mga mangingisda. Yan ang ulat ni Bien Manalo live. Bien. Tama ka dyan, Maan, patuloy na pag-agapay at pagprotekta sa kapakanan ng ating mga kababayang mangingisda na pumapalaot sa ilang lugar sa West Philippine Sea. Iyan ang tiniyak ng Philippine Coast Guard. Samantala, iginiit naman ng National Security Council na hindi kailangan ng Pilipinas na magpasaklolo sa mga kaalyadong bansa. Iyan ay sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Nitong Hulyo lamang, isang malagim na karanasan ang sinapit ng mangingisdang si Robert Mondoñedo sa karagatan ng Subic, Zambales na nasa 16 nautical miles ang layo sa bahagi ng Bajo de Masinloc na bahagi pa ng West Philippine Sea. Binangga kasi ng barko ng Chinese Maritime Militia vessel ang sinasakyan nilang bangka habang nasa laot. Yung kapatid ko po is nagpapahinga. Hindi ko po sukat akalain na mayroon pa lang paparating na barko. Malapit na, sir. Kaya hindi na po na kami nakaiwas o nataranta na po siguro kami. Tapos yung kapatid ko po, sir, is tumakbo sa puwitan ng bangka. Pagtingin ko, andiyan pa. Pangalawang lingon ko is wala na. 3 araw at 3 gabi siyang nagpalutang-lutang sa karagatan at tanging ang payaw lamang o ang pangitlugan ng mga isda ang kanyang kinakapitan. Halos butot balat, gutom at dehydrated si Robert nang matagpuan ng kanyang mga kasamahan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng kanyang kapatid. Inisip ko na lang, sir, parang siguro hindi ko ata siguro panahon pa na mawala. Isip ko na lang na mabuhay, parang alang sa pamilya namin. Nananawagan po ako sa mga Coast Guard po namin kung meron pong pag-asa na makamtan namin yung hustisya doon sa kapatid ko. Tulad ni Robert, nakaranas din ng panghaharas mula sa China si Saldi Soler nang bombahin ng tubig ng barko ng China Coast Guard ang kanilang bangka sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa Zambales noong 2021. Ito ang unang beses na naranasan niya ang naturang insidente sa mahigit 3 dekada niyang pangingisda sa lugar. At sa lakas ng pagbangga, tumilapon pa sa dagat ang tangke na kanilang ginagamit sa pagluluto. Tinatabi po kami ng China Coast Guard kasi narinig ko lang po doon sa kanila, no fishing. Wala po na kami nagawa, kundi umalis po kami. Inipit pa kami ng 2 barko ng China, 2 Coast Guard. Inipit kami, napagit na po kami. Napali po yung mga batangan namin. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin silang maglayag at mangisda sa isa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ating teritoryo talaga po yun eh. Atin talaga yun, dapat ipaglaban natin yun kasi atin po yun. Pero sa kabila ng mga nararanasang panghaharas mula sa kamay ng China, tiniyak ng Philippine Coast Guard na patuloy silang nakaagapay at puprotektahan ang kapakanan ng ating mga mangingisda. There's a reason why we are reaching out with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for us to have complementing efforts. No? Sa mga pagkakataon na wala tayong Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc, then BFAR can take over, and then at the same time, kung wala sila, Coast Guard will also be there to protect the rights of our fishermen. Mahigit 100 mangingisda naman mula sa fishing communities ng Subic, Santa Cruz at Masinloc, Zambales ang nahatira ng ayuda gaya na lamang ng food packs at tulong pinansyal na bahagi ng 2 araw na Kongreso ng Mangingisda para sa Kapayapaan at Kaunlaran na ginanap sa Subic Municipal Gymnasium ngayong araw. Katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan. Nauna na ring nagsagawa ng basic life support training. Nagpapasalamat po ako sa ahensya ng gobyerno, sa ahensya po ng local government. Malaking tulong po ito para sa amin mga mangingisda. Paliwanag naman ng National Security Council, hindi pa napapanahon na magpasaklolo ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Pero tinitingnan na rin nila ang posibilidad na magrenta ng mga barko bilang karagdagang puwersa sa West Philippine Sea. Wala pa tayo doon sa sitwasyon na kailangan na nating magpa-escort, for example, sa Estados Unidos. Ngunit, nagdesisyon na magkaroon ng Joint Coast Guard Patrol. Ito'y inaaral na namin kasi nga mas mapapabilis yung ating pagdagdag ng ating mga assets, kumbaga, dahil magre-renta na lang tayo.
Maan, patuloy naman ang gobyerno sa pagpapaigting ng Information Dissemination Campaign sa pangunguna ng Philippine Information Agency para imulat ang ating mga kababayan sa ating laban sa West Philippine Sea. At mula rito sa Subic, Zambales, balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.